No Limitang Here, Kabanata 58. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Signaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 58 ng nobelang No Limitang Here. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-subscribe ang Signaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At sa videong ito ay babahagi ko ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talas-salitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari ng kabanata. Pangalawa, ang mga tauhan, mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari, ang wastong pagkasunod-sunod ng mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito ang buod ng kabanata. Pang-apat, ang mga isyong nangingibabaw, ang paglalahad ng isyo na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At ang panghuli, mga gabay na tanong at sagot. Mga sagot sa gabay na tanong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng kabanata. At ngayon ay puntahan natin ang mga talas-salitaan. Unang salita, nagsusumamo, ibig sabihin nagmamakaawa. Halimbawang pangungusap. Nagdagdag ng bantay ang alperes upang hindi siya malapitan ng mga babaeng nagsusumamo sa kanya. Pangalawa, nakihalubilo, ibig sabihin nakipag-usap. Halimbawa, ang guro ng paaralan ay nakihalubilo rin sa mga tao. Pangatlo, nakabalabal, ibig sabihin nakabalot ng isang tela. Halimbawa, si Piloso Potasio ay nakamasid lamang at halatang pagod na pagod ito at nakabalabal na makapal na kumot ang katawan. Pang-apat, kumakalinga, ibig sabihin nag-alaga. Halimbawang pangungusap. Ayon sa mga babaeng naroon, ano pa ang halaga ng buhay kung mawawala ang kanilang amang kumakalinga at nagpapaaral sa kanilang mga anak? At panglima, pinapaligiran, ibig sabihin na palibutan. Halimbawang pangungusap, lumabas ang may 20 kawal at pinaligiran ng kariton. Ngayon ay kilalanin natin ang mga pangunahing tauhan sa kabanata. Unang tauhan, ang alperes. Siya ang nagdagdag ng mga bantay upang hindi malapitan ng mga babaeng nagmamakaawa sa kanya na palayain ang kanilang asawa. Pangalawa, ang kura o si Padre Salve, ang ayaw lumabas ng kanyang silid at sinabing siya ay may sakit. Pangatlo, si Kapitana Tinay, ang ina ni Antonio. Pang-apat, si Kapitana Maria, ang may kambal na anak na kapwa na dakip at nakulong din. Panglima, si Crisostomo Ibarra, ang pinagbuntungan ng sisi ng halos lahat ng tao sa labas ng kwartel. Pang-anim, si Piloso Tasio, ang matamang nagmamasid sa mga kaganapan. At ang mga nabanggit na tauhan sa kabanata, si Don Filipo, Doray, Guro ng San Diego, Nol Juan, Andong, Albino, Sinang at Kapitan Basilio. At ngayon ay puntahan natin ang buod ng Kabanata 58 ng nobelang No Limitang Here. Ang pamagat, ang mga isinumpa. Mahalagang pangyayari. Una, nakatakdang dalhin ang mga bilanggo sa Kapitolyo, tuliro at balisa ang pamilya ng mga bilanggo, pabalik-balik sa kumbento, kwartel at tribunal para humingi ng awa at tulong subalit walang pumapansin sa kanila. Pangalawa, palakad-lakad na umiiyak ang mag-ina ni Don Filipo. Inusal-usal naman ni Kapitana Tinay ang pangalan ng kanyang anak na si Antonio. Si Kapitana Maria naman ay pasilip-silip sa rehas upang tingnan ang kambal niyang anak. Ang biyena ni Andong ay walang gatol na nagsasalita ng kung ano-ano at panay ang kumpas ng animoy nagtatalumpati. Ang guro ng paaralan ay nandoon rin at nakihalubilo rin sa mga tao. Maging si Nol Juan ay nagluksa sapagkat ipinalagay nitong hindi na makakaligtas pa si Ibarra. Mag-ikalawa na ng hapon nang dumating ang isang kariton na hila ng isang baka, lumabas ang 20 kawal at pinaligiran ng kariton. Inilabas ang mga bilanggo sa pangunguna ni Don Filipo na nakuha pang batiin ng ngiti ang asawang si Doray.
Napaiyak si Doray at aktosa ng yakapin ng asawa, ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya sibil. Napalahaw ng iyak si Antonio nang makita ang inang si Kapitana Tinay at kasunod na lumabas si Andong, ang mga kambal na anak ni Kapitana Maria, si Albino na pawang nakagapos. Ang huling lumabas ay si Crisostomo Ibarra na walang gapos ngunit nasa pagitan ng dalawang sibil. Humarap siya sa mga tao at pagkakita sa kanya ng mga tao ay biglang umugong ang salitaan na kung sino pa ang may kasalanan ng lahat ay siya pang walang gapos. Kaya kusang nagpagapos si Crisostomo sa mga sibil. May sumigaw na isang babae at ibinunto ng sisi kay Crisostomo Ibarra at tinawag siyang erehe at dapat na mabitay. Matapos isinumpa ay pinagbabato ng mga tao si Crisostomo Ibarra. Naalala niya ang mga bilanggong naghihirap noong siya'y nasa Maynila. Naalala niya ang mga naghihirap sa bilangguan at ang lahat ay biglang nagbalik sa kanyang isipan dahil sa pangyayaring kasawian sa kanya. Walang gustong dumamay sa kasumpa-sumpang kalagayan ni Crisostomo. Maging si Sinang ay pinagbawalang umiyak ng kanyang amang si Kapitan Basilio. Mula sa isang burol ay matamang nagmamasid si Pilosopong Tasio, payat at may sakit. Halatang pagod na ito. Sinundan niya ng tingin ang kariton na sinakyan ng mga bilanggo hanggang tuluyang mawala ito sa kanyang paningin. Kinabukasan ay natagpuan ng isang pastol na patay na ang matandang lalaki sa may pintuan ng kanyang bahay. Ang wakas ng Kabanata 58. At ngayon ay puntahan natin ang mga isyu ng nangingibabaw, isyong pampamahalaan. Katulad ng mga pangyayari sa nakaraang kabanata, sa Kabanata 58 ay makikita ang paglabag sa karapatang pantao ng mga bilanggo. Sa kabila ng lahat na hindi pa napapatunayan na talagang sila ang may sala, ay nakatanggap na sila ng mga pagpapahirap at pagmamaltrato at walang anumang batas ang nagbibigay proteksyon sa kanilang karapatan. Sadyang malaki ang pagkakaiba ng batas noong panahon ng Kastila at kasalukuyang panahon natin ngayon. Hindi madali ang naging karanasan ng ating mga ninuno sa panahon ng Kastila dahil ang batas na masusunod ay umaayon sa kapakanan ng simbahan at pamahalaan. Isa pang isyu, isyong panlipunan. Sa kabanatang ito ay hinusgahan ng mga mamamayan si Crisostomo Ibarra na siya ang may sala at hindi patas at makatarungang pambabato sa kanya o saktan si Ibarra dahil lamang sa tindi ng kanilang galit. Marami sa atin ang katulad ng mga mamamayan ng San Diego, ang mabilis manghusga sa isang tao at iparatang ang kasalanang hindi pa napapatunayan na siya ang may gawa. Ang panghusga sa kapwa ng walang anumang basihan ay hindi makatwiran dahil bawat isa sa atin ay hindi perpekto at walang sino man sa atin ang may karapatan na manghusga gaano man kasama ang isang tao. At ngayon, puntahan natin ang mga gabay na tanong at sagot. Unang katanungan. Ano ang naging hinaing ng mga babae sa San Diego tungkol sa kanilang anak at asawa? Ang sagot, naghihimutok sila na wala ng halaga ang buhay kung mawawala ang kanilang asawa na siya nag-aalaga at nagpapaaral sa kanilang mga anak. Pangalawa, bakit sinisisi ng mga babae sa San Diego kay Crisostomo Ibarra ang pagkakabilanggo ng kanilang mga mahal sa buhay? Ang sagot, sapagkat ito ang kanilang narinig na si Ibarra umano ang may utak sa lahat ng pangyayari sa kaguluhan. Pangatlo, paano ipinakita ng taong bayan ang pagtatakwil nila kay Crisostomo Ibarra? Ang sagot, ipinakita nila ito sa pamamagitan ng walang sinumang lumapit kay Ibarra upang makiramay o tulungan man lang siya. At panghuli, ano ang naalala ni Crisostomo Ibarra sa gitna ng kanyang kasawian? Ang sagot, naalala niya ang mga paghihirap na nararanasan ng mga bilanggo. Naalala rin niya ang kwento ni Elias tungkol sa kasawian ng kanyang angkan na may isang babaeng nakakita ng ulong nasa bakol at nakabitin sa punong kahoy. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 58 ng nobelang No Limitang Here. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.